Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, ito na. Mapapahiya ka ngayon dito, tuta ni Romualdez. Di ba? O ngayon, nagsalita po si Alan Peter Cayetano. Alam naman natin ito, isa sa pinakasikat na senador talagang panagsalita talaga, tagos. No? Real talk din, ika nga. No? Ito nga po kasi, anong nangyari po kay Bato de la Rosa, walang kasiguraduhan kung pumasok ba siya, huhulihin ba siya o hindi. Oo, bagaman marami nagsasabi na duwag daw si Senator Bato de la Rosa, harapin daw kung talaga walang kaso. O kayo lumugor sa, hindi ko siya sabing tama si Senator Bato de la Rosa. Sinasabi ko lang kung yung nangyayari sa kanya. Kung kayo lumugar kay Senator Bato de la Rosa, anong gagawin mo? Huhulihin ka. Ipaglalaban mo. Ha? Kahit ano mo kasi, pag ikaw gustong hulihin, kahit anong tama't lakas ng loob mo, huhulihin ka. Handaan mo yan. Di ba? Sabi, kung talagang wala kang kasalanan, harapin mo. Marami nang gumawa niyan, walang kasalanan, pero nakakulong hanggang ngayon. Di ba? Hindi porket hindi porket takasan ng isang obligasyon, kaduwagan, tatandaan niyo yan. Di ba? May mga minsan tiyatawag na step back. Di ba? Kung yun ikabubuti ng para sa iyo at para sa lahat. Di ba? Ang hirap kasi sa mga to. Ako hindi ko sinasabing si Senator Bato kinakampihan ko. Ang sa akin lang, ito yung nangyayari kasing real talk. Di ba? Dahil nga po, doon dati si Chis Escudero, kung naalala nyo, humingi siya kay si Bato ng kung sakaling hulihin siya ng ICC. Di ba? Sabi ni Chis Escudero, sige, hindi ka mahuhuli hanggang dito ka sa Senado. Parang ganun yata, chismis dati, di ba? Pero ngayon, iba na ang timplan. Kasi nga, mula na naupo yung pangalan niya, yung school bukol na yan, mula naupo yan, nagkagulo-gulo na ang lahat. Totoo naman eh. Di ba? Akala mo kung sino ang tanda-tanda na. Di ba? Ang tanda-tanda mo na. Di ba? Konti na lang nalalagi sa buhay nyo Mga senador kayo matatanda dyan Hindi ba kayo gagawa ng kabutihan para sa lahat? Hindi para sa lahat ang kung gusto nyo lang na matuwa sa inyo? Di ba? May matutuwa niya yung mga gusto lang kayo. Pero paano nyo tatargetin yung mga taong ayaw sa inyo na matuwa naman sa inyo? Ha? Kaya yan ang hirap sa inyo. Siya ang dahilan kung ba't may kaguluhan ngayon. Totoo lang. Nagkandaleche-leche investigasyon dahil sa kanya. Nagmadaling palitan ng liderato. Mula nun, pahirapan na ang investigasyon. Diyan nabuo yung ICI. Di ba? Kasi nga, mula nang napalitan yung liderato ni Senator Rodante Marcoleta at ni Chis Escudero, ang nangyari na po mga kababayan, di ba kung naalala nyo, umupo yan si Inumin. Di ba? Si Boy Tago, si School Bukol. Di ba? Mula noon, pinalitan mo si Senator Dante Marcoleta. Ikaw na naupo. Ang dami nyo na pinagsasabi-sabi, restitution, ika nga, ganyan, peki yung notaryo, di ba? Diyan umiikot hanggang ngayon Pabigat ng pabigat Tapos ngayon, nagbibigay siya ng tip. Ay, kung ganyan, sumasahod ng bayad ng taxpayer ay sinasahod. Bakit? Kayo dyan, binabayaran namin kayo pero investigasyon, inuudlot nyo. Si Senator Bato de la Rosa, kahit di yan pumasok, may ginagawa pa rin yan at may mga nagawa yan. Kahit paano. Kayo, di ho ba? Taong bayan apektado. Tapos si Boy Tago, ikakansila yung Blue Ribbon. Hindi ko makalimutan niyo kung makamupon dyan Bakit? Binabayad kay Senator Bato de la Rosa tax na mga tax, hindi iba rin sa binabayad sa inyo? Parehas lang yun Kayo, hindi kayo, natatrabaho nga kayo, pero pamproteksyon dun sa mga amo nyo. Hindi ho ba? Yun ang ginagawa ng mga yan? Ngayon, anong mangyayari niyan, Nagkagulo lahat dahil sa kanya. 'Di ba? Isipin niyo kung bakit. Kung hindi napalitan si Chis Escudero, si Senator si Senator Duterte Marcoleta pa rin, natumbok na lahat-lahat. Natumbok na lahat ng issue, Walang pagtatakip na mangyayari, 'di ba? Kaya napakasarap talaga ng uminom ng Pepsi. 'Di ba? Sabi niya, 'di ba? Bakit? 'Di ba? Hindi ikaw 'yun. Ba't Pepsi ba pangalan nun? Ka-idol ko 'yun Idol ko talaga 'yung si Pepsi. Bullshit na Pepsi na yan. hindi pero idol ko talaga si Pepsi. Yung Pepsi kasi tumataas ang sugar ko doon, nabubullshit ako. And ito nga, ito pag-usapan natin to ngayon kay Rowena Guanzo muna tayo tungkol dito sa kay Kiko Barsaga. Tinamaan talaga ng lintik itong si pangalan nito.
talagang hinamon ni Rowena Guanzon to ng debate, hindi pumalag diba, sa Luneta, no? Saka hindi, 'di ba? Talagang lahat na lang ng gusto nila perfect sila. Napansin niyo 'yun? Pag may issue tapos may magsasalita, didepensahan kaagad ng palengker ng Malacanang, didepensahan kaagad nila, gusto nila perfect sila para bang hindi sila nagkakamali. Hindi ho ba? O, pahinga natin. Balikan natin ang hatol ng Ethics Committee ng House of Representatives kay Congressman Kiko Barsaga. Dahil daw, according to Congressman Abalos, na party list 4 piece, minority leader pa yan ha, assistant minority leader. Ang asal daw at ugali ni Congressman Kiko Barsaga ay hindi ayon sa kanilang standard. Mahirap po yan. Kung ang ugali namin ay kailangan maging sapat sa standard nyo bago kami makakongressman. O kaya ay para kami ay manatili bilang congressman. Ang asal at ugali ay parte po ng personalidad ni Congressman Kiko Barsaga. Kumbaga, kung anong gusto na nila marinig, ma'am, saka makita sa isang tao na nagsasalita laban sa kanila, o isang tao na nagsasalita, yun lang gusto nila pakinggan. Yung gusto nila asal sa gusto nilang pamantayan ng asal na gusto nila, yun lang kanila tatanggapin. Di ba? Kung halimbawa, kung may kurakot na congressman, no, napangalanan na, wala silang pakialam dyan, ma'am. Kasi ang pamantayan siguro nila sa kurakot na yon is normal. Di ba? Pero eto, hindi normal tong ginagawa ni Kiko sa kanila. Di ba? At apektado lahat ang sa kanila. Kung ako congressman, hindi naman ako titira ni Kiko, bakit ko iboboto ng yes? Ba't ako magboboto ng yes? Ha? Dahil isang araw may karapatan din ako magsalita. Baka masadlak din ako sa kahihiyan, ako rin magsasalita balang araw. Baka hindi ako pakinggan. Kaya mabuboto ako ng no. Katulad nila Lebiste, nila si Henry Marcoleta, di ba? Oh. Bakit ano ba ginawa sa inyo ni Kiko? Ba't nag-yes kayo? O sip-sip lang kayo talaga sa administrasyon? Sige nga. Hindi lahat sa inyo, Kung kaya, yung kanyang style ay ganun. Dahil po sa kanyang personality. Hindi po ba? Kung ayaw nyo po ng kanyang ugali, hindi naman po ninyo siya kapatid. Hindi naman po kayo nakatira sa isang bahay. Na makukorek nyo yung ugali niya. Yung nga mga kapatid, hindi nga pwede i-correct yung ugali ng kapatid nila Ngayon, kayo dyan sa house, gusto nyo, miyembro nyo, parehas sa inyo mag-isip, at parehas ang ugali sa inyo na nagtututa-tutaan lang kayo. Balikan natin yung complaint ni Congressman Puno, ng Antipolo. Parang nagbabayad ba ako ng tax dyan? Ako in Rizal. Inunahan mo kasi, Congressman Puno, sinabi mo na may something. Sinabi mo na may unwell. Masama ang, may katok si Kiko Barsaga. Sinagot ka na, mabuti na yung may something kung may katok man ako. Pero hindi ako magnanakaw kagaya nyo. Ngayon, sinagot ka. Galit ka? Di ba? Parang gusto nila sila lang. What the fuck? Congressman Puno, you're already, how old are you? If you can't take it, don't dish it out. You can dish it out, but you can't take it? Fuck! Bakit hindi mo na lang yan tanggapin na ganyan na talaga yung bata ay Congressman Kiko? Hayaan niyo siya, matalo yan siya sa Cavite. Ganyan ang pag-aasal niya. Let his people decide whether he should return to Congress or not. Bakit? May binasag ba siya dyan na gamit nyo sa loob? Kung kaya may misconduct siya? Nagbibideo lang naman siya dyan Hindi ba karapatan niya yan? Na nagbibideo siya sarili niya at nagkukomentaryo siya. Isa nga sa inyo dyan Nanonood nga dyan ng ng sugal.
Habang nagsisesyon nanonood ng sugal o mismong tumataya sa sugal. O. Part 2 pa lang to ng ating tinatalakay dyan tungkol sa ginawa nyo kay Congressman Kiko Barsaga. Kung sa tingin ninyo, mga congressman kayo dyan na majority, maliban dun sa 5 na nag-no vote, ay hindi tama yung asal niya. Bakit hindi nyo rin suriin dyan? May mga miyembro kayo dyan, mga congressman, na may mga kabet. Puta kayo nga dyan, may kabit Ito nga si Kiko sinasabi lang magnanakaw si BBM. Ano masama kung ang congressman magsabi na magnanakaw ang presidente? Hindi ba yon part ng freedom of speech natin sa konstitusyon na siyang pinapatibay ng ating saligang batas? Iba nga sa inyo dyan nagsushort time sa Starlet Huwag niyo ako pipilitin Puta kayo ako, chismosa din ako kuminsan Huwag niyo akong pipilitin dahil magkaharapan tayo sa susgado, sasabihin ko talaga, kayo nga dyan, nagsushort time sa Starlet Bumibili kayo ng kotse. May bonus pa kayo dyan Alam niyo ngayon kung anong bonus ko? Bonus sinasabi ko dyan pag bumili kayo ng mga gagarang kotse nyo. Tama yun. Ganyan sa politika. Di ba? Akala mo, kay lilinis ng mga yan no? Alam ba yan ng mga asawa nyo? Ethics kayo, sabi nyo, ethical kayo Ethical ba kayo? Sa pamumuhay nyo, moral ba kayo? Marami sa inyo, immoral. Yung ethics na sinasabi nyo, dyan lang sa loob ng House of Representatives. Iba pala ang ethics nyo dyan, kaysa ethics nyo sa labas. Hindi ba sinasabi? Na you must live simple lives. And kahit saan kayo, congressman kayo. Kahit nasa kubeta kayo, congressman kayo. May mga katungkulan kayo sa bayan na maging marangal na mga tao at babae. Freedom of speech. Freedom of speech ang pinag-uusapan natin dito. Hindi yung kung sino ang sa tingin nyo ay tamang ugali bago mag-congressman. Puta kayo dyan. Kung ganyan pala wala nang hindi na pwedeng magmura dyan. Kung wala ka naman minumura, nagmumura ka. Anong sinabi ng Supreme Court? Pag sinabi mo, putang! That is an expression of disgust. That is not libel. That is not slander. Kayo nga dyan, may mga kabit kayo Ba't hindi nyo kaya? Lahat ng may mga kabit dito ay motu proprio. Ang Ethics Committee ngayon ay magsusuri na. Lahat ng mga anybody, mga kababayan, sumulat kayo kay Speaker D na si ganito, si ganyang congressman may kabit. Lagyan mo anonymous. Pero pag ikaw ay sabihin mo pinatawag ay maaari ka namang magsumite ng iyong salaysay. Basta nakatakip lang yung mukha mo. Kasi hindi ka naman miyembro ng House Pero kung ganyan, Ethics Committee, pwede ba, kailangan ba congressman talaga ang mag-file dyan kontra sa isang congressman din? Dapat, inayaan nyo si Congressman Kiko Barsaga. Dahil yun ang paniwala niya. Demokrasya ito. Tama. Hindi pwede ang tinatawag na prior restraint. Ikaw, congressman ng party list na 4-piece, dapat nga i-cancel kayo Kasi ginagamit nyo yung pangalan ng programa ng gobyerno ng 4-piece. Akala tuloy ng tao, kayo namimigay ng 4-piece. Congressman Abalos, makasalita ka parang abogado Alam mo ba yung prior restraint? Prior restraint. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Hindi nyo pwede ipagbawal yan o ipa-erase nyo dyan, ipa-delete nyo kay Congressman Kiko ang kanyang lahat ng mga social media accounts dahil yan ay prior restraint. Prior restraint. Prior na, restraint pa. Anong sinasabi sa konstitusyon? Yan ay indispensable na element ng konstitusyon. The freedom of speech. Hindi mo pwedeng pagbawalan ang tao. Alam mo talaga, ito para sa akin talaga. Ang kaguluhan nito dahil kay kay Biskol Bukol
totoo lang. Oh, pati ito. Anong kinalaman nito kay School Bukol? Ha? Kung nahuli na lahat ng mastermind sa panahon ng wala si School Bukol, sa panahon pa ni Sis at ni Senator Dante Marcoleta, hindi na labas si Kiko eh. Di ba lumabas lang si Kiko nung talagang ang gobyernong ito talagang tinatago na, pinatak para lahat. Andiyan na yung nagrally ang INC. Andiyan na yung nagrally, iba't ibang grupo. Di ba? Dahil pinagsimula ito, itong matandang ito, na si Boy School Bukol, pati yung matanda na yun doon na si Boy Tago, tinuturuan pa si Senator Bato magtago. Di ba? Oh, yan dapat ethics complaint niya yan eh. Di ba? Tinuturuan niya pang magtago yung tao eh. Di ba? Kung totoo may kasalanan si Bato, di ba? Biniro daw niya, pabiro daw niya. Biniro. Magsasalita ka ba naman ng biro? Itong mamang ito, si Boy Tago, pag makaligtas sa salita, kung hindi opinion, biro lang. Ganyan yan tao na yan. Di ba? Hindi siya salita ng totoo. Di ba? Bago siya makasalita. Dahil demokrasya ito. Paano mo malalaman kung sasabihin ko bukas na quote mo? Bukas ko pa sasabihin yun. Na magnanakaw ka. Bukas ko pa rin sasabihin yun. Bakit mo ako ipapasara ang social media account ko? O hindi mo pa nga alam anong sasabihin ko bukas? Sana mag-file sa Supreme Court itong Congressman Kiko Basaga na magagandang landmark case ito. Mga kababayan, nakakahiya na itong House of Representatives natin. Sila mismo hindi sila nahihiya sa sarili nila. Sana yung mga anak nila ay pangaralan sila. Part 3 po tayo. Makinig kayo. Panurin nyo ulit. Sa aking YouTube. Parang saldi ko lang, madam. Kikita tayo ulit. Colonel Juan Guanzon po, ang inyong lingkod. Hindi. But I have a personal stand. Pero sir, nag-reach out ba sa iyo? Kasi kay SB Soto hindi pa Last communication ko sa kanya, dito po sinasabi ni Cayetano dito, parang pinapahagi niya tong si Boy Tago, ay si Boy School Bukol, na paano magtitiwala sa iyo si Bato? Gusto sabihin dito ni Cayetano, oo, lahat pwede natin utusan na, Bato, wag ka na magtago. Maski ako sabihin ko, Bato, kung talaga wag ka na magtago. Ha? Kung yan away mag-asawa, away politiko lang, iba kasi to eh. Dadaling ka sa dahig. 'Di ba? Iba mga taktika ngayon ng mga to eh. 'Di ba? Ang alam ko chismis lang ang taktika ng mga to, hindi papaalam sa'yo na may warrant ka na. Pero pag nagpakita ka, bigyan na lahat nilitaw. Dadaling ka na doon. Wala ka nang kawala. 'Di ba? Kaya siguro yung mama na si Bato, hindi talaga papakita. 'Di ba? Kasi ganoon ang gagawin maaari. Right before the break. Nung nag-break. Tapos diba yung right before mag-resume, doon lumabas na baka may warrant, hindi ko na siya nakausap. Medyo delay lang yung video nila, okay na pagtsagaan nyo na. May boses naman eh. Medyo tumutugma naman konti eh. Hindi ko na siya nakatext. Pero sir, in-confirm yung sinabi niya na nakipag-biruan daw sa group chat. Sabi ni Senator P na nakipag-biruan daw sa group chat. Hindi ako masyadong active dun sa all members eh. Ang nakita kong text niya nga nung yung kinikwento ni Senting na dapat hindi nakasunod si Zaldi ko. Yun ang nakita ko. Kung may meron siyang after that, hindi ko nakita. But I'll make it simple Kung may lumabas na warrant arrest against a senator, dapat niya harapin mo. Kung may kaaway siya, whether nagsiselos na asawa, whether negosyante na naka-negosyo niya na nagkahiwalay sila, whether media na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. Diba? Anong exception doon? Of course, kung may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kaming lahat, minority, majority, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hinihingi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta sa courts. So, sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyong, pag nandito kayo, huhulihin kayo, dadalhin na kayo sa Hague? Sino sa inyo dito pag sinabing, boss, kung may papatay sa inyo, kung halimbawa may humahabol sa inyo, napatayan, tapos sinabing, pag nasa Senate ka, walang gwardiya dito o walang makikialam. Diba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. So, iba yun. So, pag sinabi mo, halimbawa, si Senator X, may warrant of arrest, hindi pumapasok, ay sabay-sabay tayong lahat. Hindi, dapat harapin mo, kasi Philippine court yun eh. Kung may asawa na
hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC, tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang ganon. So, sino sa inyo dito? Kung tingin nyo, bigla kayong arresto, bigla na lang kayo dadating sa Hague, nandito kayo sa Senate ngayon, ang nagkulang hindi si Senator Bato. Ano saying tama ginagawa niya? Kasi sabi ko, yung Philippine government at Senado nagkukulang. Sino ba nagkukulang doon? Yun nandiyan si Escudero, di nagkukulang eh. Di ba? Etong mga to kasi mga traidor sa Pilipinas, tong mga to, iba dyan eh. Traidor po sa Pilipinas, iba dyan. Mga kababayan, di ba? Ipagkakangulo ka para lang sa politika, nakampi-kampihan sila dyan. Di ba? Na kahit mabait siya yung tao, basta yung kaibigan mo, kaaway siya, kaaway mo na rin. Ganyan po ang politika ngayon, ganyan po ang Pilipino halos ngayon. Hindi naman lahat ha. Ako may karanasan ko pag pinsan ko, Pinsan ko, kaaway niya yung kapitbahay ko. Yung kapitbahay ko, close ko pa eh. Pero sa ibang kakitida ng utak, pag yung pinsan ko kaaway yung kapitbahay, kaaway ko na rin sila. Hindi ganun. Eto ganun eh. Ay, si Bato, DDS yan. Kakampi ni Tuta, itong Tutang Skull Bukol na to, kakampi yung mga Pinklawan, kaaway si mga DDS, di kaaway na rin ng mga DDS, ganyang kahina utak na matandang yan. Di ba? Yan, sama-sama, pati si Junel, mahina mga ukokote na mga yan. Di ba? That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama at mali. So kung may papatay sa akin, and ang hinarap ko yun, in many administrations, may death threat. Pero parating sinabi ni Senate, sir, pag dito, pagtatanggol ka namin. Di ba? Yung sinabing, baka bigla kang arrestin. Ay sir, kung warrant of arrest yan, hindi kami papayag. Di ba? Yung liberty mo protected. Baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang huliin, biglang daling sahig, wala kang kalaban na. So do you think Pahiya ka dito ngayon, di ba? it is right to revisit the Senator? Lalo dun sa hindi naman applicable sa mga lawmakers, yung no work, no pay, just like the ordinary worker. Actually, mas mahal pa nga yung, if you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. It's not a choice in his case. He'd rather be here, no? So, I mean, madaling sabihin yan no work, no pay. Unang-una, your work is not only here. Gayet na gayet sila kay Bato, pinapasahod ka namin, pumasok ka. Gusto niya lang isalang sa impyerno, si Bato. Gusto niya lang talaga masadlak sa kahihiyan, si Bato. Di ba? Hindi nyo ginalang, halal ng taong bayan yan. Yun yung mga Pinklawan eh. Halal ng taong bayan, ginagalang namin eh. Pinupuna lang namin yung mga maling sinasabi nila eh. Pero yung karapatan nila bilang tao, hindi namin hinusgahan. Di ba? Kayo, hinuhusgahan nyo si Bato. Di ba? Ganito laban to ng mga to. Diba? And for example, paano kung may sakit? Or paano kung may COVID or whatever, nag-Zoom, nag-attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-uusapan. Hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya aresto rin. Correct. Alam mo kasi iba, may chismis na naman na pag yung tumuntong dyan si Bato, may chismis na naman, di totoo yun. Pero ewan ko kung maniniwalaan nyo. Na pag tumuntong dyan, may possible na kunin kagad. Kung may warrant na. Surprise yan eh. Sino ba naman tanga magsasabi sa'yo, may warrant ka na? Siyempre, uhulihin ka eh. Maghuhuli ka eh. Di ba? Ganyan yung mga yan, sama-sama ngayon. I-deport sa... Biruin mo sa sarili mong bansa, tatago ka. Dahil na-hunting ka ng ibang bansa. Grabe. Ipinagkakangulo natin, hindi sa pagkatao ni Bato Wala akong pakialam kay Bato, pati kung kanino man. Yung kahihiyan ng bansa natin. Isinusuko natin para lang kaaway natin yung sama ng loob natin sa dibdib. Na talaga mapagbigyan natin ng sarili natin, mahuli sila Bato. Kasi galit na galit tayo. Ang dami kasi mga pinatay niyan. Dami, pero yung flood control, mas marami, hindi nyo inaano. Mas maraming malaking panahon na kinurakot ng mga politiko, hindi nyo inaano. Ni isang best, ni kurot, hindi nakatikim sila ng kurot sa inyo. Ni Mura o Saitaman, hindi nakatikim sa inyo. Na walang say ang Philippine courts. Wala akong problema kung sasabihin na
ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumunta korte. O, kami mismo sa minority, at least ako, hamonin ko siya, pumasok ka. Responsibility mo yan. Ako po kung minority for the Senate President to give a categorical statement on this issue. No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the rights of every single Filipino. Baka sa kanila, ang view nila pwedeng dalhin sa hate. Ako hindi yun ang view ko. But never ko view na, abogado ako eh. So never ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Wala pa akong nakikitang treaty o batas natin na pwedeng damputin ka na lang. Kahit dun sa mga treaties natin na pagka yung may crime dito, may crime doon, tapos pwede kang... Hindi nga, nangyari niya kay Tatay Digong, di ba nangyari? Dapat sa justice system natin sa Pilipinas, nilitis si Tatay Digong. Anong ang ginawa nila? Dinala sa dahig. Aeroplano pa ata ginamit sa atin, pera, pondo, gasolina ginamit sa atin. Doon. Pwede ka munang dumulog sa korte natin. Kaya naalala niyo si Congressman Jimenez, di ba? So, US na yun. Pero kailangan yung korte dito magdesisyon muna kung tama yung yung extradition niya. So, do you agree dun sa BSP na pwedeng sa pangalang ethics complaint ito si Senator Bato sa hindi pagpasok sa Lahat pwede, sampahan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nandun. So, para mo sinabing, pwede ba yung expel yung isang bata sa school kung hindi pumapasok? Kung sinabi ng principal, yung bata na yan may papatay, hindi ko siya maproprotektan. Ikaw magulang, papayagan mo siyang pumasok doon? Tama. Di ba? Nasa eskwela yung anak mo, na may alam mo may tutumba sa anak mo. At yung principal nagsabi, hindi namin sagutin yan. Papayag ka, papasok pa yung anak mo doon? Tutulig-tulig din ba yung mga ibang tao, di ba? Tapos, ito-threat nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. Ikaw nagsabing hindi mo maproprotektahan eh. So napaka-illogical na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Lahat naman ng klaseng pag-file pwede. Ang question, may ground ba? Ano nga yung ground? May threat siya against his liberty. Pero sir, under Senate rules, meron bang sanction yung ganito katagal na absence ng Senate? Ano kasi ito extraordinary, kasi wala naman tayong ibang case na may ganyan threat eh. Diba, kahit sabihin mo nga personal threat, hinahabol ka ng, meron kang utang, hinahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, o kaya court. Diba, so for example, when Senator De Lima, diba, nag-usap lang kailan lalabas, yung, naalala ko nun, yung mga progressive groups, kanong ni GMA, nandun sa House, may usapan, diba, pero humarap sila. Kasi nga, that was a Philippine court. Diba? Under Senate rules, meron bang certain parang provision or line na nagsasabi na may parusa sa senator na hindi makakapasok Hindi. sa period of time? Hindi. I don't know if si Senator Ping nun, di ba nung kinasuhan siya nung kay Senator Leila, o sabi din niya walang hustisya na mangyayari habang sila nandyan. So nag-appear siya nung kay President Pinoy na. But si Senator Ping mismo nagsabi, hindi madaling magtago, mahirap. Mahirap talaga. Pinahayag po ng Senator Pampilo Ping Lacson. Napeke yung kataryo ni Orly Gutesa. Siguro yan na naman yung sasabihin. Hindi, iba ito. Hindi sa notaryo na. Ang Naka-get over na dan. abogado na nagpasa na yun na sabi niya, job well done. Pare ko. Ang sabi po niya, siniseryoso man doon ng Senador Ronald Bato de la Rosa ang pabirong payo sa kanya na magtago na posibleng Siyempre, dapat kahit yung pabiro, hindi na magbibiro yun kung di totoong kalahati yun. Di ba? Dahig pupunta to sa dahig, walang kawa. Ito ba, si Duterte, hindi matanda na, may sakit na, hindi restraining, yung release order ba yun, hindi makapalabas ng pansamantala. Matanda na, ugod-ugod na, hindi wala nakakayahan tumakas ha. What if pa kaya kung si Bato madala dun? Hindi habang buhay na yun. Di ba? Hindi naman nakatauhan ni Bato na dala sa dun eh. Yung kahihiyan ng Pilipino, bitbit natin, na mayroong Pilipino sa dahig. Na dalawa. Tatatlo pa, aapat pa. Ano ba yan? Di ba? Ganun ba kahina ang bansa niyong Pilipinas para magdala kayo ng Pilipino sa dahig? Sige nga.
ilan. Kaya hindi pa rin siya... Ako hindi ako niniwala, malakas talaga ang justice system natin sa Pilipinas. Napopolitika ng iba dyan. Di pa rin siya dumadalo, kulang na isang salita, ha, sa mga sesyon at budget deliberation sa Senado. Simula para po kasi noong November 11, hindi pa rin nagpapakita No show pa rin daw po si Senador De La Rosa sa Senado matapos mapaulat na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC sa kanyang kasong crime against humanity. Ayon po kay Senador Lacson, nakausap niya noon si De La Rosa sa pamamagitan na po ng Viber message 2 linggo ang nakalilipas at ang kanyang payo, magtago itong mabuti. Ayun naman pala. Pakinggan nga natin ang payo ni Senator Ping. I found time na kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang, gano'n. Ang biro niya na sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Nagbiro kasi si Bato na, sir, bibreak ko yung record mo sa pagkatago. Di ba alam natin si Ping nagtago? Di ba yung mga na yun? Yun ang ibibreak ni Batos na pagkakataon ngayon. Sabi ko, magtago ka mabuti. Sabi niya ito, magtago ka mabuti. Hindi, pang biro lang yun. Seryoso. Sir, hindi nyo ba siya advise? Wala pa na official warrant Ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention na mag-surrender, magtago siya mabuti. Bakit? Yun yung kay Pangulong Duterte, nasa cellphone lang yung warrant Diba? Kinuha siya Sa law enforcement, hanapin siya. Hindi ko siya sabing si Bato ay wag hulihin At hindi ko siya sabing si Bato tumakas ka at wag mahuli ng ICC. Hindi ganun. Ang sa akin lang, dito sana mas maganda hulihin si Bato kung may kasalanan siya. Dito litisin. Huwag sa dahig. Kasi insulto sa aming mga Pilipino May isa naman Pilipino na uhulihin papunta dun. Trabaho nila yun maghanap Diba, hanapin ko lang bang warrant, diba? Hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. Alamin natin kung ano talagang malaking gulo to. Talagang pasabog to. Talagang breaking news. No? Ang kakaibang mga mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Tayo nagsasuffer, taong bayan nagsasuffer. Sila, dyan lang. Di ba? Okay. Hanggang dito muna po tayo. Paalam sa inyong lahat.